Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay mapapaalalahanan sa isang utos ni Pablo patungkol sa pag-iwas o pag-iingat sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati. Yan ang ating tema sa umagang ito. Bago natin tunghayan ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito'y makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihiling na kami po ay pagpalain mo ng kaalaman at karunungan at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Roma. Pag-aaralan natin ang isang talata sa huling kabanata ng Aklat ng Roma, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa Romans 16, isang talata lang ang ating pag-aaralan at ito ay ang talata 17. Ang tema natin ngayon ay patungkol sa avoiding troublemakers. Alam mo kaibigan, yung kabanata 16 dito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, ito ay meron lamang 27 talata at ito ay patungkol sa pagbati ng apostol at yung pagpapahayag rin niya ng pag-ibig sa kapatiran at mayroong ibang paalala. Dito sa talata 17, ito ay patungkol sa troublemakers. Ganito ang ating mababasa. Romans 16 verse 17. Sabi rito, mag-ingat sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New International Version. Sabi rito sa the same verse 17, watch out for those who cause divisions. Keep away from them. Alam mo kaibigan, ito ay maituturing nating huling mga salita ng apostol. A final word from Paul. Ito ang kapahayagan niya rito sa mga kapatiran sa Roma. At ito ay pinaaalalahanan niya ang mga mananampalataya rito na mag-ingat. Kanino ba sila mag-iingat? Mag-ingat sa mga maituturing na spiritual enemies. Bakit ganoon ang kapahayagan o pakahulugan nitong talata 17? Watch out from spiritual enemies. Kasi alam mo kaibigan, maraming ngayon ang nagpapatotoo, sinasabi nila na sila ay mga mananampalataya, ngunit sila ay mga maituturing na manlilinlang, deceivers, and those who seek to hinder the Lord's work. Kumbaga sa ay hinahadlangan nila ang gawain ng Panginoon at talagang sila ay nagiging sanhi ng pagkakahati-hati
sa iglesia. Alam mo, pagka binasa mo yung Jude 4, no? Isang kabanata lamang yon, at yun ay mahigit 20 verses doon sa Jude 4, no? Sabi nga roon ng mga ngaral o ng may akda, secretly slipped into the churches. Marami ang mga maituturing na deceivers who secretly slipped into the churches. At higit sa lahat ang kanilang ginagawa ay they actively speak of things that they do not even understand. Kumbaga sa nangangaral sila ng mga patungkol sa salita ng Diyos na sila mismo hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng kanilang mga itinuturo. At ito, kaibigan, ay may paalala rin para sa ating kapanahunan. Tayo ay binibigyang babala na mag-ingat, no? Umiwas, to keep away sa mga ganitong mga katuroan, which is ay contrary sa tinuturo ng salita ng Diyos. At alam mo, kaibigan, sabi nga ron, they are defined, sila ay inilalarawan bilang mga dreamers, no? Sabi nga ni Jude, kasi magandang parallel book yung parallel letter yung sinabi ni Jude dito sa sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. They are dreamers. Sabi nga ni dinidescribe ni Jude ang mga deceivers na ito, mga manlilinlang na ito na mga dreamers, at sinusunod nila ang mga unbiblical teachings na kanilang pinanananganan. At alam mo, kaibigan, dito sa ating bansa, no, sadly, nakakalungkot, maraming mga ganyan, mga mangangaral, they deceive their congregation. Actually, dito sa atin, meron tayong mga, at least, dalawang well-known na mga mangangaral na nagtuturo ng ibang doktrina na hindi ayon sa salita ng Diyos. At ang nakakalungkot niyan, marami silang mga taga-sunod. Kumbaga sa nililin lang nila yung kanilang mga taga-pakinig. Alam mo, kaibigan, paano ba inilarawan ni Apostol Pablo ang mga maituturing na troublemakers na ito? Ano bang ginagawa nitong mga ito na maging sa ating kapanahunan ay naglipa na? Unang-una, sabi nga niya, ang mga troublemakers na ito, itong mga nanggugulo sa iglesia, unang-una, yan ay mga makamundo. Mga kapwa natin na namumuhay sa kalakaran ng mundo. Sinusunod nila ang kalakaran ng mundo at siyempre ganoon sila mamuhay. They are worldly. They are selfish gluttons, makasarili. Yung sariling appetite lamang nila ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. At alam mo, itong mga manlilin lang na mga mangangaral na to, maganda magsalita yan, At alam mo, maging sa ating kapanahunan, yung mga ibang mga mananampalataya ay namamangha sila sa mga mangangaral na magaling magsalita. Eloquent, articulate, yan ang paglalarawan dyan. At wala nga naman yung ibang mangangaral dyan, magaling lang naman talaga magsalita. Wala naman talagang substance. O ang nakakalungkot, nililin lang nila ang kanilang mga taga-pakinig. Ano naman ang paalala? What are the instructions ni Paul patungkol sa mga ganitong mga kapwa who causes division? Sabi nga ni Pablo, para hindi malinlang yung kanyang mga tagapakinig noong araw at ito ay angkop sa atin. Alam mo, kaibigan, manangan tayo sa mga bagay na mabubuti. Yan yung sinasabi ni Pablo sa mga bagay na natutuhan na natin sa salita ng Diyos at kinakailangan magkaroon tayo ng karunungan to be very discerning. Higit sa lahat, sa utos ng Diyos, wala tayong dapat gawin kung hindi sundin lang ang mga panuntunan at ang mga inuutos ng Diyos. Nang sa ganon, hindi tayo malinlang. At higit sa lahat, hindi tayo kinakailangan maging maituturing na innocent of what is evil. Lalong-lalo na when we compromise. At hindi yan magandang patutuo ng isang mananampalataya na bagaman sinasabi niya na siya ay mananampalataya, ngunit ang kanyang pamumuhay naman ay inconsistent, nakiki-compromise siya, nakikiayon siya. Hindi siya magiging mabuting
halimbawa. At alam mo kaibigan, dito may kapahayagan ng kasiguruhan ng Apostol Pablo na angkop sa ating kapanahunan. What are the assurances that Paul give? Ika nga doon sa kanyang mga tagapakinig. Unang-una, pagka tayo ay mananangan sa salita ng Diyos at tayo ay susunod, tatalima at iiwas sa mga bagay na higit sa lahat ay contrary to the Word of God, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung assurance na isa sa mga pinagkaloob ni Pablo. Meron tayong kapayapaan at higit sa lahat yung biyaya ng Diyos, ito ay patuloy nating mararanasan. Bakit? Sapagkat tumatalima nga tayo. Hindi tayo basta-basta nalilinlang at ang ating kalakaran ay tungo sa ninanais ng Diyos para sa atin at tayo ay magpakita ng kadalisayan. Kaibigan, ang biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos ay makakamit ng isang tunay na mananampalataya kung magiging very discerning siya. At dito nga sinabi na mag-ingat sa mga taong lumilika ng pagkakahati-hati sapagkat talagang sila ang gumugulo sa ating pananampalataya at maaari tayong mahikayat kung hindi tayo mag-iingat. Kaya nga sabi ni Pablo, umiwas. Alam mo, sa ating mga iglesia ngayon, kinakailangan kaibigan matatag ang ating kaalaman sa mga tunay na doktrina ng ating Panginoon. Sa ganon, hindi tayo mahikayat ng mga maituturing na manlilinlang na ito. Wika nga ni Pablo, mag-ingat, lumayo, at umiwas. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan patungkol dito sa mga final words ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma na bagaman nagpahayag siya ng pag-ibig ay nagpaalala rin naman siya sa kanyang mga tagapakinig at ito ay angkop sa ating kapanahunan. Ulitin ko, sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat sa mga taong lumilika ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya natin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Patuloy mo kaming gabayan upang kami po ay hindi malinlang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. Okay, sarap nang lumapit sa banal